Kamusta po? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong, para po magkomento sa inyo mga katambay. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito pong kanina lang po, halos. Talagang ginalugad po ng isang damukal na kapulisan ang sinasabing kung saan daw po posibilidad na nagtatago ang Pastor Kibuloy mga katambay sa Davao. Talagang sinasabing may secret tunnel pa raw po. Kaya isang damukal na pulis po ang talagang dinala. Nakakagulat po mga katambay sa dami ng pulis. Ito po, pakinggan po natin ang kaganapan po sa balita po mga katambay. At komentuhan po natin. Alas 3:40 kaninang umaga, nagmarcha patungo sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Buhangin, Davao City ang malaking bilang ng mga pulis. Ilan sa mga ito ay mula sa iba't ibang police station sa rehiyon sa pangunguna ni Pier 11 Regional Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Layo ng mga ito na magsilbi ng warrant kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at sa 4 na kapwa niya akusado. Pero bago pa man tuluyang makalinya o makaporma ang mga pulis, nagkaroon ng kaunting tensyon sa pagitan nila at ng abogado ng KOJC. Giit ni Attorney Israelito Torion, kailangan munang magpaalam sa pamunuan ng KOJC bago nila pasukin ang compound. Magtatanong lamang po kami kung ano pong basihan, anong warrant of arrest ba yan para pwede po nating mapag-usapan. Hindi po kailangan ng dahas, hindi po kailangan ng force. Willing po kami makipag-usap po sa inyo. Ipinakita naman ni Police Brigadier General Torre ang dala niyang alias warrant at iginiit na anuman ang mangyari ay papasukin nila ang compound para isilbi ang warrant. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Sinubukan pang kausapin ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC si Torre at nanindigang labag sa batas ang plano niyang pagpasok. Pero nanindigan si Torre na gigibain ito ang gate kapag hindi nila ito bubuksan at aalisin ang mga nakaharang na sasakyan at fire truck. Sa huli, pumayag din ng KOJC group na pumasok ang mga pulis. Binalaan din sila na huwag tangkaing hadlangan o harangin ang mga ginagawang paghahanap ng mga pulis dahil makakasuhan sila. Eksaktong alas 5 ng umaga, nagsimulang pumasok ang nasa 2,000 pulis sa pangunguna mismo ni Police Brigadier General Torre. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, staff, CDM, arresting team, first aid team. Kabilang din sa pumasok ang mga searcher, investigator, special action force, civil disturbance management, arresting team, first aid team, at ilang kinatawan mula sa DSWD. Karamihan sa mga pulis ay may body camera o dalang cellphone para sa documentation. Ayon kay Torre, nagdala sila ng mga heartbeat detector para malaman kung may mga nakatagong tao kahit sa ilalim ng lupa o secret tunnel. May mga dala rin silang generator sets at long-range acoustic device. Nagkaroon naman ng tensyon at tulakan sa pagsisilbi ng warrant matapos harangin ng ilang KOJC members ang mga pulis. Inilak daw ng pulisya ang buong compound, bagamat may ilang mga miyembro pa ang nagpumilit na pumasok sa loob. 5 miyembro din umano ng KOJC ang hinimatay sa gitna ng tensyon. Ayon kay Torre, posibleng nasa loob lang ng compound si Kibuloy kaya nila ito hinahanap. Andyan. I-attempt nilang ilabas yan. Yan ang aming hinihiling hanggang ngayon. I'm praying that he finds the light and just surrender and face the charges in court. Hindi pa masabi kung matatapos na ngayong araw ang paghahanap kay Kibuloy. May suspicions tayo dyan. Alam natin kung nasaan yan dahil alam namin ang engineering plans niyan. May mga duda kami dyan ng mga lugar kung saan dyan nagtatago, bunker. Kaya meron kaming dala-dala dyan heartbeat detector. Kahit isang pie, ang kapal ng simento, malalaman namin kung may tumitibok na puso dyan sa likod ng simento. Sakaling mahuli ito ay dadalhin siya sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Rosalie, pinapulaan na naman ng Pier 11 ang alegasyon ng KOJC na may 7 miyembro o mano sila na nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa mga otoridad. Ayon sa Pier 11, hindi matay lang umano ang mga naturang miyembro dahil ilang araw na sila na wala sa tulog at dahil na rin sa init ng panahon at pinabulaanan din ng PNP itong napaulat na tear gas o mano sa pagsisilbi ng warrant kanina. At ayon nga kay General Torre, 30 hektarya itong compound na kanilang liliputin at mahigit 40 building
ang kanilang papasukin at hanggang sa ngayon nga ay nasa 1/4 pa lang sila. Kung nasa 10 building pa lang ang kanilang tatapusin at mamayang alauna ng ditong hapon ay inaanyayahan ni General Torre itong mga media na pasukin ang compound ng KOJC. Yan po mga tambay, ang naging kaganapan po. Ayon po dito po sa kapulisan, lalo kay General Torre, wala raw pong nasawi na miyembro po na Pastor Kibuloy. Pinabulaanan po na walang namatay mga katambay. Mga hinimatay daw po dahil sa sobrang pagod at init daw. Ang nakakalungkot lang po mga katambay, talagang lahat po yata, komento ni Kamanong, lahat po talagang napupwersa na yung bang, bilang tao, masyado pong nagiging puwersahan na at talagang batas militar o sinasabing pagka talaga po kilala o mataas na tao ka sa lipunan, katulad mo ng Pastor Kibuloy, talagang iba po ang approach ng media, number one, mga media po, di ba? Tapos yung sinasabi na yung may power, talagang ang tingin po nila sa isang Kibuloy ay talagang parang terorista o talagang most wanted na ng bansa. At pinakamalaking problema na si Kibuloy, napakalaki ng problema sa bansa. Dahil nakaka-amaze lang po na meron pong isang pastor uhulihin po ng katulad po nito, mag-serve po ng warrant of arrest, di ba? Pero yung ise-serve mo, 2,000 kapulisan, iba-iba pong iba-ibang kategorya. May mga special power force po, tapos may kung ano-ano, di ba? Nga para po bang sasabak po sa malaking gyera ang paghuli o pag-aresto sa Pastor Kibuloy, di ba? Pero noong mga nakaraang mga ibang panahon, hindi po ganito ang paghuli at pagpuwersa, lalo po kung wala pa naman po itong hatol ng korte, kung talagang haarestuhin. Wala po tayo na babalitaan na gumagamit po ng ganitong karaming kapulisan ang PNP. 2,000. Gaano karami po yun, mga katambay? Kahit sabihin mo malaki ang compound nitong Kibuloy, hindi, nakakaano lang po na 2,000. Samantalang marami pong pahayag ang PNP chief natin sa Metro Manila, di ba? Nagpapahayag po ang Luzon ay napakalaki ng kakulangan ng kapulisan, di ba? Kaya nga po sila nagtatanggal pa ng sinasabing mga bodyguard. Lalo-lalo na-example natin, di ba? Nakita natin ang Vice President, isa sa sinasabing nawalan o kinuhanan ng mahigit 70 ng mga bodyguard nito. Yung mga bodyguard pa, mga talagang pinagkakatiwalaan niya sa matagal na panahon, di ba? Pero dito sa Davao, busog na busog ng kapulisan ng Davao. Marami po ang talagang isang tao lang. Di ba? Ang kadalasan natin nakikita sa mga ganito sitwasyon ay mga NBI. Di ba? Karamihan mga NBI po ang talagang nagpupusige na umanghuli po ng mga ganitong sinasabing mga special na tao o sinasabi na mga kriminal, mga hinahabol ng batas. Di ba? Dito talagang tinututukan po ng PNP at talagang puwersahan na kaya dito po sa tingin ni Kamanong, malaki pong problema po ito pagka ito po, for example, mapalitan ng administrasyon at magkakaroon po talaga ng hindi ganito, nakikita po ng iba nating mga kababayan na nagkakaroon po ng biases, ang paghuli o paghatol. Hinahatulan na nila ang isang pastor na parang pugante at
ginawa pa nilang wanted ito dahil nilagyan po nila ito ng patong na 10 milyon sa kanyang ulo. Kaya po dito po sa sitwasyon na ito, talagang komento ni Kamanong, pagka ganito po ang nakikita po ng Quiboloy, ng Pastor Quiboloy, na yung talagang layunin ng gobyerno na siya talaga ay mahuli at talagang yung sinasabi na hando na yung bakasya. Sa tingin ko, sa tingin ni Kamano, komento ni Kamano, siyempre nasa loob, sa loobin ng isang pastor, magigipit siya, gigipitin siya dahil yung ginagawa ng gobyerno natin ngayon, komento ni Kamanong, is sobra na rin sa sinasabing proseso, talagang gigil na gigil, at talagang may layunin, sa tingin ni Kamanong, may layunin pong mabigat na political ang nangyayari po dito sa Pastor Quiboloy, mga katambay. Sa komento ni Kamanong, may kasama po itong political harassment at sinasabing dahil nga ito malapit sa mga Duterte at talagang kaalyado o nakikita naman po natin, di ba? Kahit sa Vice President, malapit po ang Quiboloy. At nakikita rin po natin, mga katambay, lahat po halos na malapit at may simpatya sa mga Duterte, nagkakaproblema po sa ating bansa ngayon. At talagang kung pag-aaralan po natin at magbibigay po tayo ng pananaw at logic, nakikita po natin, mga katambay, na puro sila po, yung grupo o yung mga maka-Duterte at yung pati nga po ito, di po sa Kamara, yung isa pong abogado at dating sekretary po na si Attorney Harry Roque, nagka-problema rin po sa Kamara. Meron din po silang instant justice doon. Parang instant agad. Napakabilis po nila magdesisyon dahil inimbitahan lang po si Attorney Harry Roque doon. Pero nung magkaroon po ng konting tensyon at sinasabing nagsinungaling daw, hindi na po agad napatawad ng Kamara, ng mga congressman, mga representative, at ikinulong po sa Kamara, di ba? Nakakagulat lang po. Masyado pong sinisingle out po. Nasi-single out po, komento ni Kamanong. Ang halos malalapit at sinasabing dito sa mga Duterte. Dahil pansin na pansin po natin lahat po halos ng galaw ng ating gobyerno, talagang nagiging priority po nila ang mga Duterte. At yung mga nakadikit po at sinasabing mga kaibigan, malapit talaga sa mga Duterte, di po ba? Ilan na po yan? Pati ang magmula po sa dating Pangulong Duterte, di ba? At mga anak at manugang, nandiyan na rin si Attorney Harry Roque, at lalo na si Pastor Quiboloy. Sino pa kaya, mga katambay? Sino pa kaya ang kanilang gigipitin o makakuha ng ganitong mga nakaka-amazing para bang napakahirap tanggapin na ganito mga proseso. Parang napakabilis po ng pagdesisyon po. Parang hindi mo pwede silang pigilan kahit may batas. Wala po talaga sa kanila yung kung gusto po nila, gagawin talaga nila. Kahit sa gamitan na po ng dahas at kamay na bakal. Pagdating po sa mga Duterte, talagang gagamit po ng kamay na bakal, lalo po sa ganito pong sitwasyon kay Pastor Quiboloy. Kaya ang komento ni Kamanong, talagang hindi po basta-basta magpapakita ito. Dahil sa ganito po nakikita niya na tagilid po ang sitwasyon ni Pastor Quiboloy, lalo po sa gobyerno natin ngayon, na sa tingin niya, hindi siya makakuha ng patas dahil meron pong tensyon sa taas. Parang yung tensyon sa taas, parang doon mismo nang gagaling yung mga desisyon na napupuwersa po. Kasi ito, pangkaraniwang kaso lang po ito .
Pangkaraniwang kaso lang po ito. Sa tingin ni Kamanong, pangkaraniwang kaso lang po itong Kibuloy na nagbinuhay po yung mga kaso. Pero sa nakikita po natin ngayon, parang sa gobyerno ay napakalaking kaso po nito na talagang kailangan buhusan mo ng napakalaking puwersa ng gobyerno ang isang Pastor Kibuloy. Kaya hindi po nakapagtataka mga katambay. Komento ni Kamanong, hindi po nakapagtataka na pag dumating po ang sinasabing warrant of arrest ng ICC, ganito rin po ang mangyayari. O baka mas malala pa. Dahil napakatatapang na po ngayon ng ating mga kapulisan. Sobra na po silang katatapang, mga tambay. Para ang tingin nila sa mga Pilipino, katulad ni Kibuloy, talagang kriminal na agad. Na kailangan talagang yung puwersa, mga katambay, walang makakapigil. Kaya nakakagulat po, pag dumating po ang warrant of arrest ng sinasabing ICC, baka ganito rin po ang gawing puwersa. Sa tulong po. Sa tulong, kasi hindi po gagalaw lahat yan kung hindi nang gagaling sa pinakamataas ang sinasabing utos o yung desisyon. Di po ba? Dahil may commander-in-chief po ito. Manggagaling po sa commander-in-chief po lahat ito. Lalo po, huwag naman sana. Malaking gulo po yan. Pagka yung nakita po natin, kasi lalagyan mo po ng senaryo yan ng logic. Yung ginagawa nila kay Pastor Kibuloy na ganyan, na puwersahan na talagang ibang klase na. Dahil nakikita ng mga Pilipino, isang tao lang at hindi naman kriminal. At wala naman sinasabing mga threat ng buhay ng mga pulis. Walang threat hindi naman ito grupo ng mga kriminal ang Pastor Kibuloy, pero yung puwersa na ginagamit mo ay sobrang dami. Nakikita ng mga Pilipino. Di ba? Na halos ibuhos mo dyan. 2,000. Kaya may posibilidad po mga katambay na mangyari din po ito sa mga Duterte. Dahil sinasampahan po nila ng kung ano-ano na mga bintang. Di ba? Magmula sa mayor, di ba? Congressman. Yung congressman, mga Duterte, di ba? Mayor Baste, Congressman Pulong, Vice President Sara Duterte, at yung kanyang asawa, si Attorney Mans Carpio, at ang dating Pangulong Duterte. Ganito rin po ang nakikita ni Kamanong magiging senaryo na kahihinatnan. At baka mas marami pang puwersa ang ipadala sa taas, sa pangunguna po siyempre ng Commander-in-Chief, komento ni Kamanong. Dahil talagang dito po, sa nakikita po natin, talagang malalim po political nito. At sakat tingin ko po, sa komento ni Kamanong, ito po, hindi lang Pilipinas ang nagkakaroon po ng pagtutulungan dito mga tambay. Meron pa rin pong malalakas na puwersa na kasama po rito sa mga ganitong sitwasyon na nakikita natin. Kasi kung pangkaraniwang sa korte lang po, sinasabi natin, kung yung court mo lang mismo ang susundin mo, never tayong makakita ng ganitong puwersa. Puwersa ng ganito karaming militar. Puwera na lang. Kung ang tutugisin po nito terorista. Makakita lang tayo ng napakaraming bilang ng militar at kapulisan. Pag terorista na po ang huhulihin at yung sinasabing leader ng terorista, talagang pupuwersahan po ng ating kasundaluhan yan at kapulisan. Na marami po, batalyon. Pero ito, isang pastor, at alam naman nila yung kung nasaan na yung lugar at sinasabing hindi mo pinamumugaran ng mga masasama at mga terorista yung kingdom yung church ni pastor, di ba? Yung kanyang sinasabing yung pinagtataguan daw na mahigit 30 hektarya, mga tambay. Kahit sabihin natin na 30 hektarya yon, pwede ka naman para hindi masyadong natatakot din ang mga Pilipino na padalan mo ng 2,000. Di ba? Mga Pilipino nagkakaroon din ng takot yan. Ganito na ba nangyayari sa ating bansa? Pag mayroong gusto ang gobyerno natin na talagang gipitin
Di umano. Ganito na po karami ang puwersa ang ibibigay sa'yo. Paano pa yung katulad natin na may pangkaraniwang tao lang? Di wala na tayong halos makukuha na parehas na hustisya ngayon sa ating bansa. Di mo ba? Kasi ito parang puwersahan po ito Pinupuwersa nila. Saka yung ginawa po nila din kay Pastor Kibuloy, komento ni Kamano, masyado na po nilang hinusgahan yung tao. Hindi po, kasi magmula po sa Senado, nakita po natin kung paano po siya idiin agad. Talagang napaka-makasalanan na agad sa Senado pa lang. At ganun din po sa Kamara. Di po ba? Talagang tinamnan na nila ng tinamnan. Tinamnan na nila at pinakita na sa tao na itong si Kibuloy na masamang tao ito. Di ba? Nakita niyo po yung ginawa ni Senadora Risa Hontiveros. Napakarami niya pong dinala na sinasabing mga testigo raw na may medyas. Nilagyan ng medyas ang muka para hindi makilala. Di ba? At hinatulan na nila, hinatulan doon. Nagbigay na po sila ng hatol na masamang tao, lalo po ang isang senadora na sinasabing sila'y parehas doon. At parehas nilang bubusisiin ang bawat panig. Pero nakita po ng taong bayan na nagdesisyon na kayo ron na masamang tao ang Kibuloy. At ganoon din sa Kamara. Lahat po halos ay pwede nila i-contempt at ikulong sa Kamara at sa Senado. Kaya doon pa lang po sa umpisa pa lang po ng nakita ni Kibuloy. Talagang kung siya ay kusa na sinasabing dadaan sa proseso ng batas, hindi magaganap yun Hindi po mangyayari yun. Sa tingin ni Kibuloy, yung proseso ng batas, hindi masusunod basta-basta dahil meron pong isa pang mas makapangyarihan dito sa mga huwes o sa mga judge dahil may nag-uutos pa sa taas sa tingin ni Kibuloy na mas gigipitin pa siya at hindi siya makakuha ng tamang hustisya. Lalo po sa panahon ngayon ng administrasyon. Kaya po ito, malaking gulo po ito, mga katambay. Malaking gulo po ito. Itong nakikita natin ito. At isa pa, parang nakikita na natin yung salamin. Kung ano yung puwersa na ginagawa kay Kibuloy, ay malaki rin po ang posible na mangyari po sa pamilya Duterte at lalo sa dating Pangulong Duterte. Yung puwersa na talagang gagamitin nilang buong puwersa ng kapulisan at kasundaluhan sa administrasyon ngayon para lang makuha yung gusto nila na mangyari. Hindi po kagustuhan ng korte ang masusunod. Meron pong mas higit pa sa korte ang gustong makuha ang kagustuhan. Napakatindi pong political po ang nangyayari sa ating bansa ngayon, mga katambay. Sa tingin ni Kamano, mabigat po ang politika sa atin ngayon. Talagang lahat po ay gagamitin ang puwersa, power, para lang po masunod ang sinasabing yung political na hawak nilang kapangyarihan ngayon. Ibang-iba po ang proseso ng nangyayari pong political nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ganito ang sitwasyon ng political natin. Hindi po siya nakikisawsaw sa mga desisyon ng korte. Di po ba? At never natin nakitaan na ganito pong umaksyon sa isang ordinaryo o pangkaraniwang mamamayan at hindi terorista. Katulad ng Kibuloy, hindi naman terorista. Pangkaraniwang mamamayan ito. Kaya lang po siya isang pastor o mangangaral. Pero binubuhusan mo ng ganito karaming puwersa. Talagang tingin ng mga Pilipino at ni Kamano, isa pong terorista na po ang tingin nila rito. Kay Pastor Kibuloy. Ano po sa tingin niyo, mga katambay? Nakaka-amaze lang po at nakakagulat, di ba? Na talagang ang dulo nito, pwede rin po nilang gawin ito sa atin at lalo-lalo na sa mga Duterte. Kaya magmasid, magmatsyag at talagang pag-aralan din po ninyo ang kilos po nila lalo po na administrasyon natin ngayon. Nakakatakot po. Nakakatakot na po sa panahon natin ngayon na biglang-bigla po na para po nagkakaroon na po ng sobrang kamay na bakal po ang ating administrasyon. Ang ginagawa lang sa tingin ni Kamano, tahimik lang po ang diskarte nila. Nananahimik lang po ang kanilang diskarte, hindi nagsasalita. Lalo ang Pangulo, hindi nagsasalita masyado sa issue ng Kibuloy. Di ba?
Ang speaker, hindi masyado nagsasalita. Ang Senate President. Pero yung galaw sa ground, makikita mo po yung galaw sa ground. Doon po mo makikita. Yung tunay, yung hindi pagsasalita ng Commander-in-Chief, doon mo naman makikita sa ground kung ano ang ginagawa. Yung katahimikan, pero yung ginagawa na maaksyon, doon ka naman matatakot, mga katambay. Yung balik nung katahimikan niya, pero iba naman yung sinasabing puwersa na nakakatakot naman, mga katambay, na hindi mo alam kung ano gagawin sa'yo. Di po ba? Katulad ng nararanasan ni Pastor Kibuloy. Sana naman hindi mangyari ito sa dating Pangulong Duterte na tutulungan nila ang ICC dahil alam naman natin ang ICC, ang International Criminal Court, na walang puwersa po yan. Wala pong nagagamit na puwersa yan o kapulisan o sinasabi mga agent yan. Yan po, kung hindi po tutulungan ng puwersa ng Pilipinas yan, hindi rin po nila maseserve ang sinasabing warrant na pinagmamalaki po lalo ni dating Senador Trillanes. Kaya sa nakikita ni Kamanong, malaki rin po ang posibilidad na magpasako po ang ating gobyerno sa ICC. Komento ni Kamanong. Dahil dito po sa ganitong sitwasyon ng ating gobyerno ngayon, mga katambay, nakakalungkot po. Kayo po, ano po sa tingin niyo, mga katambay, ang nangyayari po sa ating bansa? Meron pa ba tayong makakuha ng fair justice sa ganitong sistema? Pag-serve pa lang ng warrant of arrest, parang terorista na ang inuhuli, mga katambay. At yung sinasabing hinahatulan ka na agad sa Senado, meron na silang antimanong hatol na ikaw ay masamang tao, di umano. At ganun din sa Kamara. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong po. Nakakalungkot po sa nangyayari po sa ating bansa sa ganitong sitwasyon. Na isang tao lang ang huli mo, halos buong puwersa ng kapulisan ang pinadadala mo. At talagang, mahirap na po ang ating sitwasyon. Lalo na kung lumalaban ka yata sa gobyerno at nagpapahayag ka ng katotohanan, yung iyong sinasabing nakikita sa ating bansa, pag hindi nagustuhan yata ng ating gobyerno, ganito po ang mangyayari sa atin, mga katambay. Ingat-ingat po. Ingatan nawa po tayong lahat, mga katambay. At syempre po, maraming salamat sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. At thank you po sa mga nagla-like, share, and subscribe. At syempre po sa mga nagko-comment, maraming salamat po. Ingatan nawa din po kayo, mga katambay. At sa muli po, paalam. Bye-bye.